Ang sulat ni Pablo kay Tito. Unang kabanata. Mula kay Pablo, alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo. Sinugo ako upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos, palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makapaglalapit sa atin sa Diyos, at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palalangin ang sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Ipinahayag naman ito sa taktang panahon at ipinagkatiwala sa akin upang ipangaral ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kay Tito, tunay kong anak sa pananampalatayang ipinagkaloob sa ating lahat. Sumaiyo nawa ang pagkalinga at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang mga gawain ni Tito sa Kreta. Iniwan kita sa Kreta upang ayusin ang mga bagay na wala pa sa ayos at pumili ng matatanda sa iglesia sa bawat bayan, ayon sa itinagubilin ko sa iyo. Ang pipiliin mo'y yaong walang maaaring ipintas, minsan lang nag-asawa, ang mga anak ay mananampalataya at hindi magugulo o matitigas ang ulo. Kailangang walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesia, sapagkat ang pamamahalaan niya'y mga gawaing ukol sa Diyos. Kailangang hindi siya palalo, hindi magagalitin, hindi maglalasing, hindi mapusok o gahaman, bukas ang tahanan, maibigin sa kabutihan, may sariling bait, tapat makitungo sa kapwa, masunurin sa Diyos, at marunong magpigil sa sarili. Kailangang matatag siyang nanghahawak sa tunay na aral upang ito'y maituro niya sa iba at maipakilala ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Marami ang naghihimagsik laban sa aral na ito at dinadaya ang iba sa pamamagitan ng mga salitang walang kabuluhan. Karamihan sa gumagawa nito ay galing sa Judaismo. Kailangang pigilin sila sa kanilang ginagawa sapagkat ginugulo nila ang mga sambahayan. Kumita lang ng salapi ay nagtuturo sila ng mga bagay na di dapat ituro. Isa na rin sa mga propetang taga-Kreta ang nagsabi, ang mga taga-Kreta ay sinungaling, asal hayop, batugan at matakaw. Tama ang kanyang sinabi. Dahil dito, mahigpit mo silang pagsabihan upang sila'y mamuhay ng maayos ayon sa kanilang pananampalataya, at huwag nang maniwala pa sa mga alamat ng mga Hudyo o sa turo ng mga taong tumalikod sa katotohanan. Malinis ang lahat ng bagay sa malilinis ang isipan. Ngunit sa masasama at di nananampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan. Ang sabi nila'y kilala nila ang Diyos, ngunit ito'y pinabubulaanan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam at suwail at di nararapat sa anumang mabuting gawain. Ikalawang kabanata. Ang wastong aral. Ikaw naman, ang ituro mo yaong wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig, at matiyaga. Sa matatandang babae naman, sabihin mong sila'y mamuhay ng maayos, huwag maninirang puri, at huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaeng ito'y kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait, at masunurin sa kani-kanilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos. Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila'y magpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, magpakita ka ng magandang halimbawa. Maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aariing biro.
Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ninuman ang sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang maipaparatang sa atin. Pagbilinan mo rin ang mga alipin na maging masunurin sa kanilang Panginoon, huwag matutol. Sikapin nilang maging kasiyasiya ang kanilang paglilingkod. Sabihin mo sa kanilang huwag mang-uumit, kundi maging tapat sa lahat ng bagay, upang maipakita nila ang kagandahan ng mga aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang buo mong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at sa pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Huwag mong bigyang daan na maalipusta ka ng sinuman. Ikatlong kabanata. Ang dapat na maging ugali ng mga Kristiyano. Paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan, sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kaninuman. Kailangang maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Noong una, tayo nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuho sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Mapananaligan ang mga aral na ito, kaya't ibig ko'y buong tiyagamong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito ay napakabuti at mapapakinabangan ng mga tao. Iwasan mo ang walang kabuluhang pagsasalungatan, ang pagsasalaysay ng mahabang talaan ng mga ninuno, ang pagtatalo at ang pag-aaway tungkol sa kautusan. Ang mga ito ay walang mabuting ibubunga. Itakwil mo ang sinumang lumilikha ng pagkakampi-kampi, matapos pagsabihang minsan o makalawa. Yamang alam mo nang siya'y masama at ang kanyang mga kasalanan ang nagpapakilalang siya'y mali. Pangwakas na tagubilin. Papupuntahin ko riyan si Artemas o si Tikiko. Pagdating diyan, pilitin mong makapunta agad dini sa Nicopolis. Dini na ako magpapalipas ng taglamig. Sikapin mong matulungan si Apollos at ang manananggol na si Zenas upang mapadali ang kanilang paglakad. Tiyakin mong husto sila sa lahat ng kanilang kailangan. Turuan mo ang ating mga kasamahan na gamitin ang kanilang panahon sa paggawa para sa kanilang ikabubuhay at nang makatulong sila sa mga nangangailangan. Kinukumusta ka ng mga kasama ko rini. Ikumusta mo ako sa lahat ng kapatid sa pananampalataya. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Diyos.